Hello mga ka-Unified! Welcome to this video. By the way, ako nga po uli si Ramil Pendulat, isa na po sa nagka-resulta at natulungan po ng Unified. In this video po mga ka-partners, i-discuss natin on how to navigate our system via website access. Especially po sa mga beginner or kaka-franchise pa lang, pati po yung mga Apple or iOS po yung devices nila, para po ito sa inyo itong video na to. And shorten lang po itong video na to dahil as overview lang po talaga. Sana makatulong po sa inyo mga ka-Unified. Good more earnings ka-Unified. So ito po yung website natin. So www.unified.ph. So kailangan alam mo po yung website natin. So para po sa mga beginner na hindi pa po masyado access nila yung system natin, so para po ito sa inyo. Okay, mga partners, ang gamit natin ngayon ay laptop. Kung ang gamit mo ngayon ay nasa cellphone ka lang or any device, parehas lang po yung lalabas. Kaya lang gamit natin ngayon ay laptop kasi para po mas makikita po natin yung gagawin natin. Okay? So to begin, click mo lang yung login. So meron ka dyan makikita na version 3 sa legacy account. So ito yung gagamitin natin talaga, of course, is yung legacy kasi andiyan dyan pa lahat. So yung version 3, yan yung upgraded version ng Unified. Okay? So click legacy. Ayan. So, ito yung makikita mo. Siyempre, magla-login ka kung ano yung account mo sa pag-register mo, pag-pay-in mo. Yan yung ilalagin mo dyan. Okay? So, mag-login tayo. Ayan. Ilalagin ko yung isa sa mga account ko. So, click login. So, ngayon, ito yung bubungad sa yung mga partner. So, meron mag-pop up na parang announcement lang naman yan or parang commercial. So, click mo lang yan. Click X. Okay? Click mo lang yan. Click mo lang yung X para mawala siya. So, ito yung bubungad sa yung mga partners. Okay? So, disclaimer lang mga partners, overview lang ito na gagawin natin na overview lang sa ating system dahil since nga na napakarami nating services, so hindi natin maisa-isa. Pero at least, meron kayong mga idea kung paano o as overview, especially sa mga baguhan. Okay? So, itong dito na side, sa right side, di ba may nakikita kang arrow? Dito mo makikita yung pwede ka mag-change ng password, ng email, ng mobile number. Dito mo makikita. Pwede mo i-click itong my profile. Pwede rin itong account settings. Pwede kang dumaan dyan. And then itong FAQ, mga tutorials ito na pwede mong babasahin if ever. So downloadable yan siya. And then itong sign out, dito ka po magla-log out. Dito yung proper na log out. So makikita mo tong arrow kahit sa cellphone mo, hanapin mo lang tong arrow na yan. Okay? So ngayon, itong mga nasa taas, ayan yung HKD, QAR, AAD, SGD, mga ganyan. Ito po yung international load po natin. So every lalagyan mo yan, dadaan ka sa natin, magko-convert ka pa. So may mga charges po yan. So sa mga abroad, OFW, pwede kayong mag-load po dyan. Okay? So ito naman yung ito naman yung local or na Pilipinas load natin. Kung saan nandito yung mga cables, internet, dito manggagaling yung ilo-load mo. Diyan siya mababawas. So load wallet fund ang tawag dyan. Ito naman yung pera mo. Sa lahat-lahat ng transactions mo, dito lahat manggagaling yung transaction mo, yung pondo mo. Ito yun. So yan. So nakikita nyo meron siyang laman konti, no? So ito naman, ito yung mga auto-quota. So actually, ang may kinalaman nitong pag-uusapan natin yung MLM kitaan, MLM transaction. So dito yan, isa ito sa malalaman nyo. Okay? And then ito mga partners. So ito yung mga announcement. So makikita mo may mga announcement, may mga advisory. So dito mo makikita lahat yan. So lahat ng mga maintenance or may mga bago man dyan, dito mo makikita. So kung anong nakikita mo sa Java apps natin at saka mobile apps natin, yun din po yung nakalagay dito. Okay? So dito, siyempre pangalan mo yung dito, then dealer, okay? Then reg code mo, may kanya-kanya tayong reg code sa bawat account. So isa ito sa mga account ko. Then yung may nakalagay na type, so global siya. Ibig sabihin, home base itong account na pinapakita ko sa inyo. Kung outlet ka, e-caspe center ka or hub, nakalagay po dito anong type yung account mo. Okay? And then yung rank, siyempre sa mga MLM kitaan po to anong rank mo, bronze ka ba, diamond ka ba, or silver, dito mo makikita yon. Okay? Or kung dealer ka pa lang, ganyan. So ngayon,
dito sa baba, andito lahat yung mga services na ginagamit po natin, okay? So, nakakategorize siya. And then, dito naman sa pinakababa, meron ka dyan makikita na online support. Dito ka papasok kapag may mga kailangan ka sa ating hotline or CSR. So, explain ko yan mamaya. And then, ditong desktop installer natin, yung dalawa, mamimili ka lang. Actually, ito yung dina-download natin kapag meron kang laptop or PC para gagamitin mo yung Java installer. Ito po yan siya. Ito po yung Java installer po natin. So, dito ka papasok para ma-download mo yun. Okay? And then, sa mga baguhan pa pala, before ka makakapasok nito, itong system natin sa website, bago mo siya makita to lahat, kinakailangan okay yung KYC mo mga partners. Okay? Dapat approve na yung KYC mo, yung ID mo, bago ka makapasok. Then, pag beginner ka pa lang, meron magpa-pop up yan na pipilapan. So, kailangan mong pilapan yung mga address mo. So, ilalagay mo yan doon. And then, yung KYC, the moment na hindi pa okay, hindi ka makakapasok dito sa system natin sa website or any device, kahit sa Java and mobile apps natin sa remittance. So, ngayon, in this video kasi, okay na siya. Approved na siya. Okay? So, unahin natin yung dito sa taas. So, bills payment. Remittance tayo. So, remittance. So, syempre, e-send and e-cash payout. Ibig sabihin, magsisend ka ng pera dito at saka magre-receive ka ng pera. So, click mo yung send pag ikaw ay magsisend ng pera. So, again, ito ay home-based na system natin. So, ito siya, convert to load fund. Okay? So, itong convert to load fund, mga partners, kasi before ka kasi makakapag-load ng any network or like internet or cables man yan, or mga game cards, dapat may laman ito. Kung nakikita mo 1.69, yan lang yung load fund ko. Kaya lang, anytime, pwede ko naman lagyan yan. Galing dito sa 2,000 plus. So, para malagyan yan, dito ka papasok sa convert to load fund para malagyan yung load fund mo. So, any amount, pwede ka maglagay dyan. Anytime, pwede ka mag-convert naman. Kasi, wala naman siyang kahit yung amount lang na ilo-load mo, yung i-convert mo, wala pong problema. Kung gusto mo naman isahin, wala din po problema. So, pag i-click mo to, wala pong charge yan, mga partners. Bagkus, meron ka pang income na 2%. So, any amount, pwede ka mag-convert. Then, password mo, ilagay mo dyan. And then, ayun na, papasok na dyan yung load fund mo. So, balik tayo ulit dito sa e-send. Itong mga Singapore load, ito siya, pag magko-convert ka ng SGD load or Singapore load, so dyan ka dadaan. Itong forex rate, e-cash conversion, di pa masyado niya natin gamit. Okay? Itong e-cash to e-cash, gagamitin mo yan siya pag mag-send ka ng pera sa kapwa unified mo. Okay? So, tatanungin mo lang anong reg code nila, kagaya mo na meron ka ring reg code, lahat tayo may reg code, so ilalagay mo lang doon. Any amount dito sa e-cash to e-cash, 25 pesos yung charge, okay? And then e-cash padala, ito yung sarili nating e-cash padala na kung saan pwede nila i-claim yan sa lahat ng unified franchises. Okay? Pwede nila i-claim yung pera na pinadala sa e-cash padala. And then credit to bank, magpapadala ka ng pera sa lahat ng mga bangko, any bank. So may charges lang yan na naglalaro ng 145, 150, any amount. Okay? So dito rin under yung GCash natin sa credit to bank. Then e-cash to Cebuana, ito yung magpapadala ka syempre sa pera sa Cebuana. So any outlet nationwide, wag lang sa international. Otherwise, kung kapwa unified din yung pinadalahan mo, so marireceive nila itong Cebuana. Okay? For local pa lang kasi itong e-cash to Cebuana natin. So, real time, papasok din po lahat ng pinadala natin. And then, syempre, meron din tayong Western Union. So, sa Western Union po, mga partners, pwedeng international, pwede mong padalahan. So, kung tanong nyo, magkano yung charges ng bawat dito sa Cebuana and Western Union, naka-bracket din po siya. Depende po sa amount na papadalahan din po natin. Parang dyan lang din po sa labas. Okay? And then, dadako tayo sa e-cash payout. Ang e-cash payout, siyempre magre-receive ka ng pera, mga partners. So, from local and international. So, galing unang-una, makikita mo smart money to e-cash. Ibig sabihin, pinadalhan ka galing sa smart money. So, meron tayong sariling smart money number. Yun ang ibibigay mo. Then, dito mo siya i-claim. Pag i-claim mo na siya, lahat ng kiniklaim natin na pera po, mapupunta po dito sa ating pondo. Lahat naman ng isi-send na pera, mababawas dito sa ating pondo. Okay? Klaro?
And e-cash padala, katulad ng sabi ko kanina, pag ikaw ay pinadalahan ng e-cash o magpapadala ng e-cash padala, sa unified mo rin siya i-claim. Any outlet or partners natin na na unified, pwede mo i-claim yung e-cash padala. And then iRemit naman, New York Bay. So ito yung mga international. Actually, meron pa tayong Transfast. So actually, hindi mo lang siya makita dito kasi nandun siya sa Java and mobile app. So kaya nga dapat familiarize ka din doon sa mobile apps natin sa Java maliban dito sa ating website kasi merong wala doon na meron dito, meron din wala dito na meron doon. So at least either of the tatlong access natin, alam mo saan ka pupunta, okay? And then eCash payout center. So hindi pa masyado natin yan siya gamit, okay? Itong Cebuana, pag i-claim mo na yung pera na galing sa Cebuana, at saka Western, pag binadalahan ka galing sa Western, okay? So ngayon, napaka-stricto na natin dahil regulated by Bangko Sentro ng Pilipinas tayo, BSP. So kapag ikaw ay home base, hindi mo makiklaim yung pinadala or hindi mo mape-pay out yung pinadala na hindi nakapangalan sa iyo. O kasi not otherwise kung ikaw ay outlet or hub, pwede mo i-claim yung kahit hindi nakapangalan sa iyo. Pero since home base ka, if ever na home base ka kagaya ng account na to, lahat ng makiklaim ko lang ay dapat nakapangalan sa akin. Okay? Yun yung pagkakaiba ng tatlong access na tatlong natin na home base, eCash pay outlet saka yung hub office. Okay? So dapat maliwanag po yan mga partners. And then next is bills payment tayo. So syempre, dahil maganda na ang system natin, meron na tayong V3. So kagandahan ng bills payment natin ngayon, napakaganda na dahil doon na tayo mas maganda, doon ka nababayad sa V3. Kasi unang-una wala na tayong mga convenience charges doon. Kasi dito meron tayong 10 pesos sa V1, 'di ba? Na convenience fee, doon wala na po. So kung wala ka pang V3 na access, so ilagay ko yung link sa baba dito sa ating description title para click mo yun para matuto kang gumamit at mag-access ng V3. So since yung kagandahan ng ating bills payment ay nakakategorize, kung babayad ka ng mga billers, so pipili ka lang dito kung saang category involved yung babayaran mo or babayaran ng mga tao. So kagandahan nito, 'di ba, marami, pagpipilian mo na lang. So meron ka dito makikita dito under din sa bills payment natin ang ating unified V1 to V3. So ano ba itong unified V1 to V3? So kung magpopondo ka kasi ng any V3, pwedeng ibang tao or sarili mo dito ka dadaan kung galing sa V1 yung ifa-fund mo. Kasi ang pagpa-fund kasi sa V3 access natin, pwedeng dumaan sa mga outlet, office o ibang tao. So ito yung sayo. So pwede ka rin mag-send sa ibang tao talaga. So or sarili mo kung may laman yung halimbawa ito, meron akong laman na 2,000 plus, ililipat ko sa aking access sa V3. So dito ako dadaan. Ngayon kasi magkaiba kasi yung V3 access sa V1 access. So lalagyan mo rin ng pondo. So ito yung process ng paglalagay ng V3 fund. So meron ka din dito makikita na GoCab kasi 'di ba meron tayong sarili natin na GoCab. So yan, makikita mo rin diyan. And then Beep Reload. So 'di ba Beep Reload is ito na yung Beep card. So para sa LRT, MRT. Pwede mo rin tong inegosyo. Pwede mo rin lagyan yung sarili mo na Beep card, MRT o LRT. So dito ka dadaan. Ayan. Ang next natin yung loading. So click mo lang yung loading. Meron ka diyan makikita na e-loading saka international. So syempre, pwede kasi tayong mag-load ng international katulad ng sabi ko sa iyo, iba't ibang bansa pwede mong loadan. So click mo ang e-loading pag dito lang sa Pilipinas. Ayan. So makikita mo yung regular load, special load saka prepaid card. So itong prepaid card, dito mo makikita yung mga game cards, call cards, mga internet, mga cables, dito mo pwede loadan sa prepaid card. Special load, ito na yung mga unli na kaagad. Ayan. So mga naka-packages na siya. Itong regular load, ito na yung mga tingi-tingi or any amount up to 100 o 150 depende sa network. Dito ka papasok. So halimbawa, regular load. So kagandahan yan, makikita mo agad kung online or offline ng isang network. So pipili ka lang anong network yung loadan mo, then mobile number, then amount, then
transaction password mo, then sagutin mo lang yung captcha na lalabas diyan. So yun, then submit ka na. Kung lalabas dito ay sasabihin na check your plan code, ibig sabihin palitan mo lang yung amount mo. Okay? So ganun po yung kaganda ang ating loading. So balik tayo uli. So papasukan lang natin itong prepaid card. Ang prepaid card kasi nakakategorize din siya. Ayan, nakakategorize din. May game cards, may call cards, may others. So itong mga others, dito mo na makikita yung mga cables, internet, na ganyan. So marami po yan siya. Halimbawa, kung gagamitin mo na to, yung mobile number, pwedeng mobile number na nakalink sa account mo, pwede rin yung number ng loadan mo. Then, magbibigay lang yan ng instructions, susundin lang nila yun if ever na ang loadan mo ay game cards or call cards, mga ganyan. So, makaka-receive yan sila. Okay? So, ganun sa loading natin. International load, laktawan muna natin yan since na ang main purpose natin is good for dito. Sa mga OFW, pwede kayong mag-load. Okay? Ng international. Okay, emergency fund, hindi pa natin masyadong gamit yan sa ngayon. Dito tayo sa fund transfer. Ang fund transfer po mga partners, unang-una, anong nakikita mo dyan, di ba? Universal Load Wallet. So, ito yung kasi, pwede kasi tayo mag-create ng maraming retailer ng load or mga load wallet natin. So, dito ka dadaan pag pupuntuhan mo sila. Meron din kasi yan silang sariling reg code. So, dito tayo dadaan para loadan sila. May income tayo na 2% sa bawat retailer natin. Itong fund request naman, ito yung magpupondo ka sa bangko. Kunwari, nagpondo ka sa bangko online, offline, para papasok yung pinadala mo or diniposit mo, ipa-fund request mo yun. So, papasukan natin. Ito yung mga ipi-fill up mo based doon sa resibo or screenshot mo, i-upload mo dyan yung screenshot ng pagpondo mo o resibo, picturean mo, yan yung pipilapan mo din. Banking hours, papasok na naman yun sa e-cash mo fund. So, balik tayo uli sa ating fund transfer. The rest dito, meron ka makikita na AAD, Qatar Fund, ayan, ito yung, di ba, tapos meron pa tayong Hong Kong dito, Singapore Fund, ito, isa dito, MYR, parang Malaysia ito na yung lalagyan mo yung mga international load mo or magpopondo ka sa international load mo, dyan ka dadaan. So ito, Purchase Unified e-wallet, e-cash reload through Dragon, so hindi ko pa masyado ito nagamit, pati itong Forex e-cash transfer, yan, pero grabe yan, lahat yan ay functional na po, okay? So, dadako tayo ngayon sa online booking. Siyempre, online booking is magbubook ka ng airline ticket. So, makikita mo yan sa natin. Iba ang pangalan dito sa ating website. Kasi pangalan dito online booking. Sa mobile apps kasi, ang tawag dito, ticketing na nakalagay doon. So, wag po kayong malito kasi same lang po yan. So, international booking and then domestic booking. So, punta ka tayo muna sa domestic booking. Ito yung magbubook ka ng Good for Pilipinas kahit saan. Basta local, nationwide, domestic. Ayan. So, before ka magbubook or magsa-search, see to it na nakapag-markup ka kasi ito yung income mo. So, pwede mo to i-update na anytime na gusto mo. Pero the moment na nalagyan mo, hindi na yung matatanggal as much as hindi mo siya papalitan. Okay? So, ganyan po siya. Up to 500 sa ating domestic. Ay international naman up to 1,000. Ayan. So ngayon, ang issue ticket, ito yung mga na-i-book mo na. So, lahat ng na-i-book mo dito mo makikita. So, as you can see sa account ko na to, meron akong na-book na dalawa. So, ayan, ito yung income mo. And then, ito, kung gusto mo i-download yung ticket, click mo lang yung get ticket, mada-download na yung PDF file ng ticket po natin. Okay? And then, punta na tayo sa search. Magsa-search na tayo. Ayan. Loading, ayan. I-click mo lang yung kung saan origin, saan manggagaling, and then saan pupunta, destination, one way ba yan or round trip, and then anong date ng departure, kung round trip, anong balik niya, and then ito yung number of passenger, up to 9 kung adult, basta lahat ng up to 9, ay ito pala up to 8 kapag child, and then up to 8 packs din kapag infant. And then pag i-click mo tong senior citizen, may discount po yan sila. Provided na dapat may ID sila at saka number of ID during booking, ita-type mo po yun doon. Pwedeng sabay-sabay mo ibubook ang adult up to 9 packs po mga partners. Okay? 1:1, hindi pwedeng
isang child lang tas walang adult or isang infant lang walang adult kasi hindi po siya ma-book yun sa dito sa during booking natin. Okay? Click mo lang yung any airline para on any class para lahat ng option, lahat ng airline lalabas. So, ganun lang po yung ka-easy. I-try mo lang po yun. Lalabas na yung lahat ng option ng flight. Okay? Then, dadako tayo sa international. Pag magsa-search, same thing din. Yung katulad ng sabi ko, magma-markup ka up to 1,000. Ayan. And then, pag mag-book ka na, so same thing din, ito yung mga na-book mo na ticket sa international, makikita mo dyan. Then book flights, pag magsa-search ka ng international, ayan. So, ilalagay mo lang yung anong country, saan origin, saan papunta, and then anong city, and anong pangalan ng airport, both origin and destination. Pag hindi mo alam yung airport name, ang key points dyan, i-google mo. Okay? I-google mo lang. So, ayun, dadako tayo sa next natin. Dito sa hotel naman tayo. Dito, magbubook ka ng hotel. Pag beginner ka pa lang, kapag hindi mo pa na-activate yung hotel booking, before mo ito makikita, itong search hotel and markup, merong activation fee na 100. So, click mo lang yung kinakailangan may laman lang ito na 100 para makapasok ka dito. So, again, magma-markup ka rin. Built-in ang markup natin. So, up to kung gusto mo i-update, up to 5% yung natin, yung pwede mo i-income diyan. So, built-in na po kasi mga partners yung ating hotel income. So, part ito ng travel and tours natin. So, mamimili ka lang diyan. Search mo lang kung anong klase, anong gusto ng client or meron kang alam. So, search mo lang diyan yung pangalan. Kung gusto mo hindi mapagod mag-search, pwede mo pasukan or pwede kang magpa-inquire or pwede kang hihingi ng quotation sa ating GPTT in charge or Global Pinoy Travel and Tours in charge natin. Ilalagay ko yung number ng natin dito, sarili nating travel and tours agent. Pwede kayo doon magpa-quotation. Tawagan nyo, i-email nyo or nyo sa ating official FB page ng ating travel and tours. Ayan. Pwede kasing hiwalay, pwedeng sila ang mag-book, pwedeng ikaw ng mga hotel or tickets. Ganyan. Pwede ring buong quotation sa kanila ipapabook, may income ka din, may markup ka din. Okay? And then, next natin itong shipping. So, shipping is magbubook ka ng barko. So, meron tayong Fastcat, meron tayong Trans-Asia, at meron tayong Tugo. Tatlo yung barko partner natin. So, ngayon, ang gagawin mo kapag ikaw ay home base, i-click mo lang yan and then i-proceed mo lang yan, makakapunta ka dun sa ating CSR kasi hindi tayo directly na pwedeng mag-search doon sa access ng tatlong barko na to pag ikaw ay home base. Pero pag outlet ka or hub office ka, ikaw na mismo yung mag-click anong date, anong barko. Dito sa atin, dadaan ka sa CSR pag ikaw ay home base. So, ganun lang po yung different niya. As far as I know, ang income natin sa Tugo is 50 pesos per booking. So, iba-iba po yan. Ayan. Ayun po. So, madali lang po yan yung barko natin. And then, next is itong online shop. So, meron tayong sariling online shop para pong Lazada. Meron tayong sarili. So, ito yung sarili natin talaga manufacture dito ang ating MLM shop. Ayan. So, ito by codes, hindi po natin masyado nagagamit yan. So, dito tayo sa MLM shop. Ang MLM shop, ito yung sarili natin products na bibilhin mo. So, meron din tayong mga iba't ibang product marketplace sa V3. Ito yung MLM shop na sarili natin. So, ang dami-dami natin mga products, mga partners. Ito yung bago natin, yung Quantum bracelet. So, marami kang makita po dyan. Mamimili ka na lang. So, like for example, itong meron tayong sariling power bank. So, ayan, pwede mo bibilihin yan. So, halimbawa, ito yung price, SRP niya, yung benta natin. Ito naman yung capital natin. So, ang income natin dyan, meron tayong income na magkano. Basta yun na i-compute nyo na lang. Ito yung GC price niya. Ayan, may mga and then ito, kung bibili ka, ilagay mo lang kung ilang pieces, yung sa quantity, kung ilang piraso o ilang box ba yung bibiliin mo pa. Ganon. Tapos, yun na makikita mo dyan. And then, pag mag-order ka, pwedeng i-deliver sa bahay ninyo or pwede mong ipa-pick up sa office. Ayan. Para talaga siyang grabe. Lazada. Ganon yun siya. Kaganda. Pili ka lang dyan. Okay. So, next is insurance. Ang insurance natin, meron tayong actually, 4 yung insurance natin. So, click muna natin. Meron ka makita dito na
personal accident insurance. Sa personal accident insurance natin, may dalawa tayong klase, Malayan saka FPG. Then meron din tayong compulsory third party liability insurance or CTPL para sa motor, mga any vehicles na kailangan nila mag-renew or mag-registered. So CTPL yung gamit natin. So ngayon, kunwari Malayan insurance yung bibilhin mo. So kung Malayan insurance yung bibilhin mo, ayan siya. Ang usually binebenta natin talaga is policy 1. So, ang capital natin is 80 pesos. Pwede mo siyang ibenta ng 300 to 500 pesos. Ayan, yan siya. So, every annually po yun siya. Every year. So, makikita, ito yung ano niya, benefits po ng ating client. Ayan. Tapos, maliban dito sa tatlong insurance natin. So, ito naman yung CTPL. Maliban dito sa tatlong insurance po natin, meron pa tayong tinatawag na MaxiCare Insurance. So, dito, hindi mo siya makikita sa ating website. Makikita mo siya sa ating V3. Okay? Nandoon nakalagay yung MaxiCare na insurance natin. Kaya nga dapat alam mo itong tatlong access na to. Itong Java at mobile apps at saka itong website. And then, pati yung V3. Kasi meron doon, napakarami ng billers doon at saka may mga bagong insurance doon. Doon siya nakalagay sa V3. Kaya dapat gamay mo yung lahat ng access and platform po natin. Okay? And then, ang pinakamaganda, itong report kasi natin is dito mo lahat makikita yung lahat ng transaction na ginawa mo maliban lang sa ticket. So, madadownload mo kasi lahat yung resibo, lahat ng tinansak natin, printable, downloadable, PDF file, nakakategorize saan yung nitransact mo for the day or any date, isa-search mo lang. So, kunwari kasi kung gusto mo i-click yung general report, makikita mo lahat ng transaction na ginawa. Kunwari, date nung isang araw, tapos up to today. Ayan. Ay, hindi pala up to 9. Kunwari, 9. So, yan yung makikita mo sa lahat ng transaction. Lahat ng pumasok na pera at pumasok lumabas, makikita mo dito. Kaya kung nagpapabantay ka ng ibang tao, nagpapatransa ka ng ibang tao, makikita mo dyan kung saan napunta at ano ang transaction doon sa account na to. Ayun. And balik tayo ulit sa report. Ayan. Pwede mo i-download lahat ng transactions na kunwari resibo. So kunwari ito, e-cash to e-cash. So masa-search mo dyan yung i-transact. And then kung gusto mo i-download yung resibo, click mo lang yung tracking number lalabas. So kunwari yan siya. Sample tayo ng ating resibo. So, ito na yung sample ng ating resibo. Ayan. Pwede mong i-print to, pwede mong i-download. So, dalawang copy yan pagdating sa remittance kasi pwedeng putulin yan. Kasi yung isa sa client's sa client's copy, yung isa naman sa iyo na copy. So, yan ganun lang. Lahat ng transaction na to, i-X muna natin. Lahat ng transactions mo, mga partners, piliin mo lang dyan anong category na transact mo, mada-download mo na yung resibo nun. Okay? And then, ito yung pinakamaganda sa lahat, meron tayong ibang kitaan. Ito na yung leveraging income natin. So, actually, lahat ng binanggit ko sa inyo, kitaan lang yun sa ating services, di ba? Ito naman, ito yung kikitain mo pag the moment na nagpa-franchise ka, meron kang na-franchise. So, yan. Ito yung sa network income natin or leveraging income natin for any kung meron ka ng sariling grupo, meron ka ng mga sariling business partner, so dito mo makikita yung income mo na pwede ka maging top earners, ganyan. So dito yung sa network income. Itong MLM income naman, ito yung kapag actually ang MLM income, sa ano mo lang to makikita, sa website mo lang makikita tong MLM income. Hindi mo to makikita sa mobile apps, saka hindi mo rin makikita sa Java. Dito lang sa mobile apps ang MLM income. Ang MLM income, ito yung pag nagbebenta ka na ng products, okay? So, dito mo makikita yung income mo. Pag merong nagbebenta ng mga products in your group, dito mo rin makikita yung income mo sa MLM income, okay? Hindi siya makikita dito yung income na yan, itong both network income saka MLM income. Pag i-click mo yan, dito mo makikita yung income mo. So, meaning to say, tatlo yung income natin. Yung income mo dito sa mga services, saka income mo sa pagle-leveraging, saka income mo sa MLM income sa about the product. So, kahit saan ka doon, kikita at kikita ka. So, diba? Ganun kaganda ang unified. And then, balik tayo ulit dito kanina sa online support. Ang gamit ng online support na to, ito sa online support, may nakikita kayo sa baba. Gamit na gamit ito natin itong online support na to kasi ito yung
ano natin, hotline natin or customer service representative or CSR. Ito so i-click natin ito. Click natin yan. Pag i-click mo to, ito yung lalabas. Ayan, ito yung lalabas. Then, ito yung ginagamit natin para sa mga technical difficulties, sa mga any concern, sa mga services or technical na halimbawa hindi ka makapag-login, hindi ka makapag-logout, hindi ka makapag-payout, hindi ka makapag-send, wala pa yung control number, lahat ng technical difficulties dito ka lalapit. Okay? So ngayon, may dalawa kang nakikita. Yung isa, view existing ticket. Pag nakagawa ka na, dito mo titingnan kung nag-reply na ba yung CSR natin. And then, itong create ticket pag gagawa ka pa lang. Okay. Ito siya, ipi-fill up lang natin. Pifill up lang natin, lagyan mo ng pangalan mo, email nakaling sa account mo, then category. May mga nakakategorize kasi dyan, depende sa concern mo. Pag wala sa mga category ang concern mo, click mo lang yung customer support. And then always mo piliin yung hi. Then kung sarili mong account, ikaw yon, then account owner, and then kapag ikaw yung parang minamanage mo lang pero parang ikaw din yung may-ari, so click mo pa rin yung account owner para madali kang ma-recognize ng ating CSR. Then reg code mo, ilagay mo dyan, and then message, pwede kang mag-Tagalog, pwedeng mag-English, basta wag lang yung ibang local language. And then choose mo, mag-attach ka ng file or screenshot na nagpapatunay doon sa concern mo. Example, kung ang concern mo is more on ticketing support, so i-ano mo yung screenshot ng ticket na ganon. Tapos fill upan mo lang itong captcha kung anong nakalagay dyan. Pag isa-submit mo na to, meron siya magpo-provide siya ng reference number, reference ID. Yun ang ilalagay mo dito sa view existing ticket kung nakapag-reply na ba sila o wala. Pag hindi pa nakapag-reply, hindi pa sila, wala pa na solve yung concern mo, ang gagawin mo lang, kontakan mo lang yung CSR. Pwede mo silang tawagan. So ilalagay ko dito sa description title yung natin, yung contact ng CSR. Lalagay ko po dyan para po sa mga baguhan na hindi nila alam yung contact number ng CSR. So ganun po yung online support na sinasabi. Gamit na gamit ito natin, lalo na kapag marami kang transaction everyday, dapat gamay mo tong online support. Okay? Ayan. So dito naman, dito sa baba, 'di ba meron ka pang makitang account settlement sa Kaling account. So wag muna kayo focus dito kasi hindi masyado natin 'yan gamit sa ngayon. Pero on some other futures na unified, makikita nyo anong gamit niyan. So yun yung overview sa ating system, mga partners, dito sa ating website. Okay? So kung meron kayong mga questions, clarification, pwede kayong mag-comments dyan sa baba, or any concern na gusto nyo ipapadiscuss. Ayan, mga partners, mga ka-unified, sana may natutunan, sana especially sa mga baguhan, meron kayong overview na nakuha sa ating website access, mga partners. So yun lang man po, ka-unified. Good more earnings.